Ano nung yung mga pinapahalagan sa buhay? Hello mga kabidabes! Ayos ba tayo dyan? Ang vlog na ito ay tungkol sa ating mga pinapahalagan sa buhay. Sa tingin mo, ano-ano nga ba ito? Tiyak may idea ka na. Sa bidyong ito, yan ang ating tatalakayin. Tara at sabay-sabay nating tuklasin kung ano nga ba ang mga dapat nating pahalagahan sa buhay. At kung hindi mo pa ako nakikilala, ako nga pala si Chris, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia at isa ako sa mga pinalad na magkaroon ng mabuting amo. Pero bago yan, ito po muna kwento. Noong ako'y musmus pa lamang at halos wala pang muwang, naalala ko noon, palagi akong walang nadadat ng tao sa bahay namin. Hindi ko nakagisnan na makabanding ko ang aking mga ate at kuya. 8 kaming magkakapatid, 4 na babae at 4 din ang lalaki. Nawala na ang aking isang ate noong ako'y bata pa lang. At isa din siyang OFW nung time na nawala na siya. At pumanaw na din ang aming panganay na kuya. 8 taon na din ang nakalipas, dala ng malubhang karamdaman. At ako naman ang bunso sa aming magkakapatid. Pero ang sentro ng buhay kong ito ay nung ako'y bata pa lang dahil sabi ko nga palagi akong umuwi sa bahay na walang nadadat ng tao. Ngunit bilang bata, musmus at wala pang alam, di ko pinansin iyon. Pag uwi ko galing eskwela noon, ilalapag ko lang sa isang sulok ang gamit ko. Titingin kung may pagkain, kakain kung may pagkain, pero kung wala, diretso na ako sa galaan at nagkikipaglaro ako sa aking mga kaibigan. Palaging ganun ang sistema ko noon. Pero bakit nga ba? Yun ay dahil isa kami sa mga broken family. Tama po. Sa totoo lang, hanggang ngayon ramdam ko pa din ang sakit. Sakit na kailangan kong paglabanan. Dahil kailangan kong maging matatag sa bawat hamon ng buhay. Buti na lang nun, mabait ang naging stepfather ko. At nakikita ko pa din ang totoo kong tatay. Napapasyal ako sa tinitirhan niya noon. Naalala ko pa nga, ang daming mga tanim na mga prutas at gulay doon. At palaya naman ang kinabubuhay ng tatay ko noon. Isang magsasaka ang tatay ko. Pero matagal na din siyang namayapa. Kahit yung stepfather ko, wala na din. Pero ganun pa man, thankful ako dahil kahit broken family kami, naging 2 ang tatay kong kinagisnan. Alam kong nasa maayos na sila ngayon. Pang, tatay ko, maraming salamat po. Kahit lumaki akong di buo ang pamilya, buong buo pa din ang pagmamahal na pinadama nyo sa akin. Naniniwala akong hanggang ngayon, ginagabayan nyo pa din ako. Mahal na mahal ko po kayo. Eto na nga, ano nung yung mga pinapahalagahan? Maaring ito yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, trabaho, hanap buhay, negosyo o maging material na bagay. Ang mga pinapahalagahan natin ay ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Bilang bunga na isang wasak na tahanan, di naging madali iyon. Lalo na dahil madaming naging kulang sa aking pagkatao dahil sa bahaging iyon ng buhay ko. Na kung maaari ko lamang balikan ang pahinang iyon, na sana'y may kaya akong gawin para di tuluyang mawasak ang pamilyang kinagisnan ko. Pero ganun pa man, thankful pa rin ako dahil di pa din ako pinapabayaan ni Lord. Kaya sana kung tayo man ay may pamilya ngayon o magpapamilya pa lamang, isikapin nating alagaan at pahalagahan. Maging sentro ang pagmamahal sa bawat tahanang Pilipino upang maiwasan ang pagwawasak nito. Dahil di lang tayo ang masasaktan o ang ating mga magulang, pero ang bawat bahagi ng pamilya, lalo na ang mga musmus pa lamang. Dahil ang pamilya ang natatanging simbolo na tatanawin nila upang balik-balikan bilang isang inspirasyon sa bawat pagkakataong sila ay nag-iisa o naaapi. Patatagin ang bawat tahanan sa pamamagitan ng magandang asal, malasakit, pagmamahalan, git sa lahat tahanang may gabay at pag-iibigan mula sa may kapal. Ang mga pinapahalagahan natin ay ang ating mga kaibigan. Dahil ang ating mga kaibigan ay isa na din sa mga may tuturi nating pamilya. At madalas pa nga, mas nagiging komportable pa tayo sa kanila. Kahit bago pa man natin silang nakikilala o di pa natin sila nakikita, isa sila sa mga nagbibigay sa atin ng saya o gabay sa buhay. Kaya kung dumadating man tayo sa time na minsan ay di pagkakaunawaan, sobrang sakit din iyon sa atin. Kaya hanggat maaari, pahalagahan natin ang ating mga kaibigan. O tayo din, ingatan natin na huwag tayong makasakit sa kanila. Lalo na yung mga tunay nating kaibigan. Dahil kung mabuti tayong kaibigan, kahit kasama man natin sila o hindi, madalas o bihira man natin silang nakakasama o nakikita, mananatili ang pagkakaibigan at pagmamahal ng isang tunay at tapat na kaibigan.
Ang mga pinapahalagahan natin ay ang mga material na bagay na nagbibigay sa atin ng saya. Halimbawa ay yung mga pagmamayari nating bahay, lupa, mga sasakyan, mga gadgets, mga damit, mga bags at marami pang iba. Mahalaga yun sa atin. Isa yun sa mga pangunahin nating pangangailangan. Lalo na kung dati-rati, nung hindi pa natin kayang bumili ng mga material na bagay na kailangan natin. Kahit gustong-gusto natin, di pwede o di tayo makabili. Dahil ang pera natin ay sapat lang para sa mas mahalagang gastusin o pagkain sa hapag. Kung meron na tayong extrang budget, kaya na nating makabili ng mga bagay na dati wala tayo. Sinisikap natin na magkaroon nito dahil nakakaramdam tayo ng kakaibang tuwa sa puso natin. Lalo na nagagamit natin ito sa pang-araw-araw. Ito'y iniingatan natin na huwag agad masira. Tulad ng mga gadgets, paborito nating damit, o bags na ating mga binibili. Walang masama doon. Ang mahalaga, alam natin ang mga sapat o dapat lang nating bilhin na makaipon pa din tayo. Dahil yung mga bagay na yun ay isa sa mga sumisimbolo na umuunlad tayo bilang isang individual. Ang mga pinapahalagahan natin ay ang ating mga trabaho o negosyo. Nararapat lamang na pahalagahan natin ito dahil dito nakasalalay ang mga pangarap natin sa buhay. O ito yung tanging paraan para makamit natin ang ating mga pangarap. Ang trabaho meron tayo ngayon ay isang malaking parte sa ating pagkatao. Kung saan sa pamamagitan nito, maaaring marating pa natin ang mas malaki pa nating mga pangarap. Kaya kung masaya o nahihirapan ka man sa trabaho o sa hanap buhay mo ngayon, ilaban mo lang. Huwag kang sumuko. Dahil kahit gaano pa yan kahirap, diyan nakasalalay ang kinabukasan mo o ng mga mahal mo sa buhay. Dahil kahit gaano pa yan kahirap, diyan nakasalalay ang kinabukasan mo o ng mga mahal mo sa buhay na umaasa sa'yo. Kung napapagod ka man, walang masamang magpahinga at isipin natin kung bakit tayo napapagod at nahihirapan upang mabigyan natin ito ng karampatang solusyon. Ganun pa man, pagkatapos nun, pilitin mong lumaban ulit sapagkat sa bawat hamon ng buhay, maging sa trabaho o negosyo, lahat ng yan may solusyon. Pero kung palagay mo di yan para sa'yo, maaari kang sumubok o maghanap ng panibagong pagkakakitaan o hanap buhay mo. Ang importante ay nilaban mo hanggang dulo o ginawa mong lahat na makakaya mo. At daladala mo ang bawat aral na natutunan mo. Kahit talo ka man sa pagkakataong iyon, ay panalo ka pa din dahil patuloy kang bumabangon dala ang pag-asa sa puso mo. Ang pinapahalagahan natin ay walang iba kundi ang ating sarili. Sigurado kung lahat tayo ay sasang-ayon. Dahil lahat tayo ay mahalaga. Ang bawat isa ay mahalaga. Bagamat minsan ay dumadaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok, pagkadapa at problema at nawawala ng pag-asa o matinding kalungkutan dahil sa pakiramdam natin ay tayo ay nag-iisa at tila walang kakampi, pero bilang Pilipino, patuloy tayong nakakagawa ng paraan na bumangon at humarap sa panibagong umaga. Di nawawala sa atin na maging inspirasyon pa rin sa mga mas dumadaan sa matinding problema at nawawala ng pag-asa. Palagi tayong handang mag-abot ng tulong o bukas ang ating mga palad para sa kapwa natin. Kahit saan man tayo makarating, taas noo tayong Pilipino. Kahit anuman ang estado natin, alam nating may halaga tayo dahil tunay na mahalaga tayo. Sabi nga ng isang tula na ako'y Pilipino. Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Taas noo kahit kanino. Ako ay Pilipino. Ibig sabihin lamang ay kahit saan man tayo makarating o maging tayo man ay nasa ibang bansa, mahalagang pangalagaan natin ang ating pagiging Pilipino. Dahil iyon ang ating pagkakilanlan. Bakit ko nga ba sinishare ito? Dahil naniniwala kung lahat tayo ay may pinapahalagahan sa buhay. Ang ating pamilya, mga kaibigan, trabaho o maging material na bagay. Ikaw, ano ang iyong mga pinapahalagahan? Kung sa tingin mo ay hindi ko nabanggit ang mga pinapahalagahan mo, maaari mong i-share ito sa akin upang malaman ko naman. Dahil mahalagang alam natin kung ano yung mga pinapahalagahan natin sa buhay. Pero alam mo ba sa mga pinapahalagahan natin yon? Minsan ay nakakagawa na tayo ng mga maling desisyon para lang maabot o makuha ang mga bagay na akala natin mas mahalaga pa kaysa sarili natin. Hindi natin naiisip na nakakababa iyon ng halaga at dangal natin. At iyon ang kalaban natin na dapat natin paglabanan. Na kahit anuman mangyari, gawin natin ang mas nararapat at tama. Kahit may nakakakita man sa atin o wala, isa puso natin palagi ang pagiging tapat at tunay na Pilipino.
Magkaisa tayo para sa mas magandang buhay at magandang Pilipinas. Dahil lahat ng bagay ay kayang masolusyonan at kung ito'y magawa natin, tiyak masarap damhin ang tagumpay na inaasam. Tiyak mas lalo pa natin pahalagahan ang mga bagay-bagay na pinagsisikapan nating makamit. At proud din tayong ibahagi ang ating tagumpay. At upang makapagbigay ng inspirasyon bilang isang Pilipino. Ayos ba mga kabidabes? At kung nagustuhan mo ang content natin, see you on my next vlog. Paki-like, share, follow, at comment na din para alam ko kung ano pa ang mga dapat kong ma-improve. Thank you so much! Muli, ako nga pala si Chris Marks na nag-iwan ng isang katagang ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Kaya galingan mo ang kwento ng buhay mo. Be the best! Bye-bye! Ingat! God bless!